Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan. Gemini. This reading is for you. January 2025, tao na nakakonect kay Gemini. Hindi ko na-explain kasi always naman natin itong ginagawa. Maaring ito is a vice versa or maaring ito is related to your sa nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo. Tao na nakakonect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Show me, show me, show me, show me. Tao na connect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Please show me. Tao na connect kay Gemini. Ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Gemini, anong nararamdaman mo sa tao na to? Gemini, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Okay. Nabigla ako dun sa sagutin. Bakit tao na nakakonect kay Gemini? Bakit ito ang nararamdaman mo kay Gemini? Anak. Bakit? Doko itano? Mami, yonda desho, saki. Isugashi na no? Kilo-chan, hatalay titano? Bibi-chan, kilo-chan ilu yo? Hinahanap ka nito, anak. Sagas tayo? Bibi-chan ilu. Atsu, achi. Ang baba na. O dito sa balikat ni mami. O dito na lang sa taas. Okay, Yosu. Bakit? Tingnan natin, ha. The Wheel of Fortune. Sabihin, we have the Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, the Water and Cancer. Yan. Ano yan? Cancer, Pisces, Scorpio. And then, ang sabi niya dito, nararamdaman nito sa'yo, Gemini, hindi yung sitwasyon na, gusto kasi na dito sa Wheel of Fortune eh. No? May ibig sabihin, meron siyang ka-commitment. Kumaga, meron siyang iba. No? Ganyan. Nararamdaman niya sa'yo is, wala, nakapagpasya na siya sa sarili niya. Na, I want a new beginning, I want a new horizon, I have my own direction. Sabi niya dito, andito yung sitwasyon na rejection sa nakita ko dito. And also, sa iba naman sa inyo, kasi more on self to eh. Kasi nandito si Wheel of Fortune. Kung hindi to lumabas, okay pa sana. May sarili siyang, nandun na rin yung pag-iwas, Kumbaga, if you offering a peace dito, Gemini, sa kanya, andun na yung, rejection and pag-iwas, no? Andun na rin yung pag-iwas niya sa'yo. So, nakita ko dito. Yes, nararamdaman niya, you look sad daw, sabi niya gano'n. Ramdam niya na nasa isipan mo siya. Uy, malakas pakiramdam nito. Gemini, malakas pakiramdam nito. As in, nararamdaman niya kung ano nararamdaman. Alam niya, malakas intuition niya. Tingnan natin, Gemini, bakit ito ang nararamdaman mo sa tao na ito? Ay, baka kala ko yung mic ko eh. Sorry ha. Ginala ko yung mic ko kasi kala ko nakapasok sa damit ko. Bakit? Nararamdaman mo sa tao na to, we have the Aquarius, Gemini, and Libra. We have the fire in Scorpio. Sabi niya dito, nararamdaman niya yung pag-iwas, no? Yung pag-iwas niya sa'yo. So, nakita ko dito. Yes, nararamdaman niya, you look sad daw, sabi niya gano'n. Ramdam niya na nasa isipan mo siya. Uy, malakas pakiramdam nito. Gemini, malakas pakiramdam nito. As in,
Sagittarius. I have the air in Libra. Yan. Air and fire. Air and fire to. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Nararamdaman mo sa kanya is, yes, gusto mo siya kausapin. Actually, totally. Kumbaga, gusto mo ng pagsasaayos or you want a reconciliation, no, dito sa tao na to. Kumbaga, hindi yung situation na magkaroon ng recovery, no, dito sa sitwasyon na to. You want to talk to this person to make a new horizon or andun yung situation na gusto mong matapos yung mga tatanungin ko, bakit? May gusto pa ako malaman. Baka explain. Nararamdaman mo sa kanya, nalulungkot siya. No? Sabihin, there's a sadness or meron siya mga pinagdadaanan na problema. Nararamdaman mo sa kanya parang, yes, gusto mo siya kausapin. Gusto mo na maaring may gusto siyang, kung may problema siya, sabihin niya sa'yo, ganyan. Also, reconciliation eh. It's more on reconciliation. It's more on pag-uusap and forgiveness and recovery, no? Ganyan. Sa nakikita ko dito. Yung nararamdaman mo sa kanya, ganun. I want reconciliation and I know that there's a deep wound or there's a hardship. Ikaw or itong relationship na to or siya is may pinagdaanan. Maaari ito is related kasi may sadness, may related sa money, related sa isang situation na nagkaroon ng backstabbing, nagkaroon ng mga panloloko, no, hindi yung sitwasyon na parang, I don't know why, kasi may sadness talaga eh. May nambubuli ba dito, Gemini? O ikaw, may nambubuli sa'yo? Parang gano'n nakikita ko dito. You want a new horizon dito sa taon na to. Kasi ang nakikita ko kasi sa kanya dito, malihim siya. Masyado siyang malihim. Tahimik lang siya pero ang nakita ko dito, stuck siya in a situation na I don't know. Ganyan. Tingnan natin ang action. Taon na ako ni kay Gemini. Anong action mo? Action. Intention. Anong intention mo kay Gemini? Taon ako ni kay Gemini. May iba na ata to eh. Kasi pinakita kong ibang tao. Kanya pa nakita yun eh. Ano ang intention mo kay Gemini? Taon na ako ni kay Gemini. Ano ang intention mo kay Gemini? Ano ang intention mo kay Gemini? Tandaan nyo ha, maaari itong anak nyo, kapatid nyo, karelasyon nyo, asawa nyo, kasama mo sa trabaho. Ganyan. Ay, tingnan mo naman, oh. Samasamahin mo pa yan. Bakit ito ang intention mo sa kanya? Ay, pareho! Oh my God. Nako. Mukhang mahirap na to. Tingnan natin pa rin. Bakit ito ang intention mo kay Gemini? May pumapasok sa utak ko na kanta. I let you go, I let you fly. Why do I keep on away? Oh, chariot pa. I let you go. Intention niya sa'yo, I let you go. Iniwasan ka niya actually. And I want to let you go. And because I want to move on in my direction. I know na this relationship is not working. Sabi niya ganun. I choose my direction. I do my fashion. I jump to my fashion. And I'm starting to create again myself in yun sa kanya, sa sarili niya mismo. No? Andun na rin yung higher energy na nakikita ko sa kanya kasi higher tayo nito. Ibig sabihin na nandito na siya sa sitwasyon na nakapag-desisyon siya na ito yung gusto kong direksyon sa buhay.
I let you go nga. And I find my happiness. Sabi niya ganun. And I will. Sabi niya. And I will. Medyo malungkot lang. Ay, sabihin ko pala yung energy. We have the water and Cancer. We have the, ayun nga, ganun pa rin. Kasi andito naman, oh, Aries, Leo, Sagittarius. Tapos, water and Cancer. Tapos, have the water and Pisces. Lahat naman ng element tumalabas dyan. I let you go, sabi niya. Anong action mo? Tao na nakakonect kay Gemini. Maaring vice versa tayo, ah. Ano ang action mo kay Gemini? Ano action mo kay Gemini? Nandito rin kasi dalawa to. Ibig sabihin, sinasabi rin niya dito na we need to separate in our direction and kailangan na nating hanapin yung sarili natin. Kailangan na nating mag-move on. Ganyan yung sinasabi niya. Hanapin natin yung makapagbibigay sa atin ng excitement, fulfillment, happiness, ganyan. We need to jump to our passion. Kasi, sabi niya dito, alam ko kasi, our relationship is hindi siya ganun katatag at hindi yun mag-work out sa tulad ng iniisip natin. Sabi niya ganun. Medyo sad, no? Kasi, sad yung relationship na to. As in. Pero may taong curious, no? Bakit Queen of Swords ang action mo kay Gemini? Why? Why? Ay, okay. I understand. Hindi na kita pipilitin. We have the Sun. Masaya to. And we have the, Sun. Aries, Leo, Sagittarius. Masaya to, Gemini. Parang hindi siya sa sa saya na magulo. Masaya siya na may magulo, sometimes may away or hindi nagkakasundo, ganyan. Okay, ang action niya sa'yo is wala. Is to let you go nga. I want to cut you, sabi niya gano'n. And pagod na ako, sabi niya. Pagod na ako. Kailangan ko na mag-move forward. Sabi niya gano'n. Kailangan ko na i-let go ka. And handa na ako sa pagkakaroon. Kumbaga, handa na siya sa situation na accept niya. Nagkaroon na siya ng acceptance to let you go or acceptance to move forward sa direction na gusto niya, no? Kasi sabi niya, nakakapagod. Sabi niya, nakakapagod, ganyan. Parang, hindi yung situation na, siguro, sa mga nakaraan na relationship niyo is, maaring bare understanding tong tao na to, di ba? Kumbaga, nandun siya sa maaring napuno siya, no? Kaya gusto ko na niya i-cut at gusto niya mag-start ng new beginning and create yung sarili niya sa bagong direksyon niya. So, boy, gusto niya kasi maging masaya. Dito. We have the Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, yun. And fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. They starting a new beginning. Maaring may karelasyon na to or ano? No? Or ikaw, baka may karelasyon ka. Vice versa tayo. Tingnan natin, ano pang blind spot ng connection ito? Maaring ikaw to or siya. Universe, anong blind spot ng connection ito? Ano bang blind spot ng connection ito? Ba't ganito? Anong blind spot? Oh, okay. Please show me. Bakit po? Anong ibig sabihin?
Devil, oh. And we have the, fire sign. Si fire sign, ang tatag eh, no? Parang hindi siya si parang andito siya sa yung, yung Lion King. Yung nasa taas, Tell you, I'm ready. Ganyan. Tapos andito siya sa diba, andito yung devil. Parang andito siya sa sitwasyon na yun na very high temper energy. May ginagawa ba itong masama? Parang may ginagawa itong masama. Iba yung energy na napipick up ko sa kanya. Okay. Itong tao na to, we have the Aquarius, Gemini, Libra. Yan. And we have the, Gemini to. The Aries, Gemini, and we have the Aries, Leo, Sagittarius. Itong tao na to, sa nakikita ko dito, is, ando na indecision, itong tao na to. No? Kasi why? Someone want to come back. Someone want to talk. Ando siya sa sitwasyon na po-frustrate siya. Kasi nalilito siya, o natatakot siya, o may mga pag-aalala. Indecision siya, nagkakaroon ng delay-delay kung babalik ito or hindi. This person is stuck. No, sa nakita ko dito. As in, gusto niya na, indecision to let you go, or to let go, itong relationship na to, sa nakita ko dito. Andun din yung kahit na alam niya yung katotohanan, kumbaga, no? Maaring may mga nalaman na siya mga information about you or vice versa. Ako nakita. Itong tao to parang ang dami na niya information na alam. Kumbaga, kaso hindi niya masabi or natatakot siya or nag-aalala siya, ganyan. Kaya kung kakausapin ka niya, hindi niya pa alam. Pero gusto niya bumalik or gusto niya ng something pag-uusap, ganyan. Gusto niyang tapusin yung naumpisahan niya, ganyan. So, kaya gusto niya bumalik. Kaya lang nagkakaroon siya ng negativity or nagkakaroon siya ng frustration kasi hindi niya alam paano niya gagawin yun. Ano bang outcome? Universe, ano bang outcome ng connection ito? Ano bang outcome ng connection ito? Inyang, the chariot daw. Outcome talaga. Tapos the death. Sabi niya, this relationship is not working out. Sabi niya. Paki-explain niyo po sa akin yung chariot. Universe. Bakit po? Bakit po? Please show me. Diba? Galing o, dalawa o. Okay, ang outcome nitong Merry Christmas sa lahat. Happy New Year. Happy New Year na din. Outcome nito is, wala moving on. Pag-aralan nyo daw maigi. Kung gusto niya magkaroon ng pagsasayos, mag-usap daw kayo. Someone spying, Kung tutuusin, maaaring nag-uusap kayo nitong dalawa na to. Ay, tayong dalawa. Maaaring nag-uusap din kayo, o baka nagte-text-text kayo, or maaari naman ikaw, tsaka siya, nagtitinginan kayo ng inyong mga social media, nagtatanong sa mga kakilala. Yan, nandun pa rin yung spying, no? Each other, spying to each other, and waiting for a right time and right na pagkakataon. Yan, nandun yung sitwasyon na yun. Pero yung outcome nito is, if you want to success or magkaroon ulit kayo ng pagkakaisa or togetherness itong taon na to, is kailangan nyo daw na mag-usap dito. Kasi ang dito is pagpapasya. Nasa inyo, kumbaga, nasa sa inyo kasi yung pagpapasya. Halimbawa, ikaw, Gemini, tsaka siya din. Kung mapagpapasahan nyo na it's time to separate way, it's okay naman. Pero kung mapagpapasahan nyo na magkaroon ulit kayo ng pagkakaayos o magkakaroon ulit ng togetherness, it's okay din. Ang sinasabi lang dito is, kailangan lang din talaga ng patient.
you need to wait patiently. Kasi, maybe merong isang situation na hindi pa nag-heal, no, sa nakita ko dito. Ang outcome nito is yun nga, kung pwede rin kayo mag-end, ganyan. Nasa sayo yung desisyon or nasa sa kanya rin yung desisyon. No, if you want to end this relationship totally, it's okay. Ganun. Tingnan natin advice niya. Tingnan natin advice ni Universe. Universe, nga sa amin yung advice mo. Anong advice mo sa relasyon ito? Baka dito makakuha tayo ng sagot. Kung gusto mo na mag-move forward to the future, okay lang. Or pagkaroon na pagbabago, okay lang din. Advice. Ace of Cups. Dalawa siya, Seven of Pentacles. Ito na lumabas Hindi ko na siya maano. Yan yung lumabas. Bakit po, Universe? Paka-explain niyo po. Pwede pong isa pa, Universe. Thank you. The Three of Pentacles. And the Seven of Cups. Okay. Ang advice sa'yo, sabi dito is, you need to be patient. Sabi, you need to be patient. Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Start a new beginning. Kumbaga, be patient. Start a new beginning. Hindi sinasabi dito na kailangan mo mag-rush, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mong maging patient. Kailangan mong mag-heal or kailangan mag-heal nitong situation na to, no? If you want to start a new beginning when it comes to yourself, it's okay. Good naman daw siya. Pero wag ka daw magmadali, no? Halimbawa, nagkaroon na kayo ng separation, ganyan. Kumbaga, wag kang magmadali sa mga choices mo kasi magkakaroon ka daw ng choices in life. No? You need to trust to your intuition para magkaroon ka ng Ten of Cups. Patient. And then, nandun dito yung sinutwasyon na trust sa intuition mo para daw magkaroon ka ng decision na tama dito, no? Kumbaga, don't be jangling or need ng magkaroon ka ng evaluation or i-evaluate mo yung mga sitwasyon mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng choices. Halimbawa, yung choices mo is kung gusto mong mag-move on na in the future or bumalik dito sa sitwasyon na to or vice versa tayo i-evaluate mo yon yung sitwasyon na yon. So, nakita ko ito. Pag-isipan mo maigi, kumbaga. Nandito yung sitwasyon na yun ay sinasabi niya, magiging masaya ka ba kapag magbabalikan kayo? Magiging okay ba yung relasyon nyo kapag magiging okay ba yung relasyon nyo kung maglulok ka na lang sa to the future, kung mag-move on ka na lang? Nasa sa'yo yun Kailangan mo daw dito ng evaluation. Pero when it comes to choices, you need to be patient. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo. Kailangan mong tumingin din sa sa mga red flag, no? Yun ang sinasabi. Kumbaga, dito rin yung mas unahin mo na i-priority yung sarili mo. Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Mas kailangan mo mag-revert or kailangan mong i-create again yourself in a new you, no? Kailangan mong mag-trust ngayon ng sarili mo. Kumbaga, dito rin yung create a new you, revert, tsaka change also, change. Mag-focus ka sa iyong mga priorities this time, sa iyong mga tasks. Kailangan sa iyo ngayon is need control and balance, no? Sa pera, sa relationship sa family, sa trabaho, sa sarili. Siyempre, the more focus is yourself, no? Kailangan mong i-fulfill yung happiness mo. Kailangan mo mag-start ng new beginning sa buhay mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Diba dito kasamahan mo to sa trabaho? Diba dito karelasyon nyo naman siya? Diba dito siguro family relation, no? O anak, ganyan. Kapatid, anak.
Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy niya? Gemini. Tawa naman ako dito. Bakit ang energy ni Gemini is ganito? The Sun. Paki-explain universe. Why the Sun? Ano? Okay. Okay. Energy mo daw, andito ka daw sa sitwasyon na by the 25 January, ang energy mo daw is, masaya ka naman daw. Yeah, magkakaroon ka daw ng may mga i-illusionin ka, fantasizing, i-daydream ka, ganyan. May mga choices ka makakamit, may mga iisipin ka, or you have a choices, ganyan. Marami kang wishful thinking, no? Marami kang gustong mangyari this time, sa nakita ko dito. Andito rin yung situation na, sinasabi dito na maaring mag-focus ka. Ingat ka lang sa pera ha. Baka mamaya bili ka ng bili. Hindi ka nakapag-ipon ng pera. Andito rin yung situation na maaring magkakaroon ka ng mga kasama or ikaw, ganyan. Or mga collaboration or kasama sa trabaho, sa karelasyon, ganyan. Basta mag-trust ka sa intuition mo. The one is trust to your intuition. Yan, magkakaroon daw ng mga tao na maring controlling ka, tao na mga bitter, tao na mga abusaduhin ka ng tao na to, tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan kasi they always breaking a promises sa nakita ko dito, or mga taong mga ngako na yung mapapako, ganyan, mga tao na hindi totoo, yan, taong maaring mabastos ka o bastusin ka, ganyan, ingat ka daw doon, yan. Maaari kasamahan mo sa trabaho, karelasyon mo, o kaya mga friend mo, ganyan. O maaring ikaw rin, ganyan. Ingat ka lang din, no? Kumbaga, halimbawa, nag-promise ka sa sarili mo na mag-iipon ka na ng pera. I-manage mo na yung pera mo in a good way. Maaring hindi mo yun matupad, ganyan. O kaya may mga kasama ka na makontrol ka. O kaya may mga sitwasyon sa buhay mo na makontrol ka. Mga ganun. Ingat ka pa rin. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Patient ha, kailangan mo ng patient. Yun ang energy mo. Arigato naman si God bless.